Ngayon po, pumalag na po itong attorney Virgil Garcia. Pinailan niya daw po ng disqualification case itong si Erwin Tulfo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ang dami pong dapat ipaliwanag nito ni COMELEC chairman. Ako, sa tingin ko, meron pong questionable po yung napakalaking bilang ng tinatawag nating overvotes, no? At akala ko po, walang epekto to. Mamaya, tatalakayin natin yan. Pag-uusapan din po natin, ito po, tinulugan po, o inupuan daw ni Garcia, itong sinampang kaso kay Erwin Tulfo. Pinapa-disqualify po si Erwin Tulfo ng isang abogado na nagngangalang, ano na ba itong pangalan nito? Garcia rin, no? Nagngangalang, makalimutan ko yung kinakailangan, malaman natin yung pangalan mismo, na isang Garcia rin, attorney Virgil Garcia. May kumakalat po to na video ngayon na pinalagan niya, no, na ito pong ginawa ni COMELEC Chairman Garcia tungkol po dito sa isinampan niyang disqualification case laban kay Erwin Tulfo na hindi po pinansin. Okay, yan po mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, unahin muna natin tong DQ, no? May mga nagtatanong po sa inyo, no? Hindi ko po masagot dahil hindi po ako sigurado na kung meron po bang nagsampa ng kaso. Ngayon po, pumalag na po itong attorney Virgil Garcia. Pinailan niya daw po ng disqualification case itong si Erwin Tulfo, pero hindi nila ginalaw. Tinulugan, yan po yung termino ni Virgil Garcia, attorney Virgil Garcia, sa kaso po, Virgil Garcia, sa kaso po na sinampa nila against dito kay Erwin Tulfo. Ano po ang basehan niya, no? Una, sinabi po ni Virgil Garcia, na-request niya na wag iproklama kasi nga po hindi nga nyo inintindi, may disqualification case. Okay. Sabi ni COMELEC chairman, hindi na raw po prinuklama raw dahil wala na raw panahon ang COMELEC sa umakto dito po sa petisyon. Kakaiba. Alam po ninyo, no? Hindi po pwedeng ikatwira na wala kayong sapat na panahon para isalang pa yung petisyon na yan. Di po ba? Hindi po pwede. Kung ang tao po ay hindi qualified na tumakbo, kahit po sabihin ninyo na nanalo na yan, pwede pong ma-disqualified yan dahil sa, in the first place, hindi siya karapat-dapat na tumakbo, hindi siya qualified na tumakbo. Ano yung palusutan lang? Ibig sabihin, once na nakalusot, wala na kayong magagawa. Parang kalokohan naman yata yun, chairman. Parang si Tory lang. Parang katwiran lang ni Tory yan, na naubusan na sila ng oras, naghihintay ng eroplano. Bakit, chairman? May naghihintay bang eroplano sa'yo? Ikaw ang magpapasya. Anong ibig mo sabihin wala na kayong oras para pag-usapan yung petisyon? Ito po ang sabi, paano ka nawalan ng panahon hindi mo naman pinansin ang aking petisyon? Hindi pala sa nawalan ka ng oras, talagang hindi mo pinansin. Sabi po, ito po abogado to, hindi mo rin, abogado rin to, pareho kayong Garcia. Hindi mo mapaglalalangan tong tao na to dahil alam niya rin yung batas. Sabi pa ni Virgil Garcia, kinakailangan, no, aksyonan nila yung disqualification case, is either ibasura nila para maiakyat niya sa mas mataas na korte. Kung hindi nyo aksyonan, hindi nga niya maiakyat. Di ba? Kahit po sabihin ninyo na hindi na namin to pwedeng aksyonan dahil naproklama na, at least written. Wais din to si Garcia. Sabi nga po nung isang Garcia, yung nagpo-protesta ngayon, sabi niya, ang gusto niya na lang, kahit hindi pabor sa kanya, ay umakto o gumawa po ng aksyonan yung petisyon niya para kung sakaling hindi pabor. Halimbawa, sinabi na ang yung petisyon ay out of order o kung ano pa man, may iaakit niya. Ito po yung kanyang basehan, no? Basahin lang po natin. Si Tulfo daw po, ay naka-acquire ng US citizenship by assuming a fictitious
identity na nagngangalang Eric Sylvester Tulfo. He served in the US Army, nabuko yan, binawian niya ng US passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the US. Kita nyo? Matindi po itong bintang kay Tulfo, nito ni Attorney Virgil Garcia. No? Nabuko yan, binawian ng US passport at tumakas papunta ng Pilipinas to avoid being prosecuted in the US. Pagdating dito sa Pilipinas, ginawang DSWD secretary, kaya nga, sabi niya pa, dagdag niya pa, yan nga yung dahilan kung bakit hindi siya pinayagan ng Commission on Appointments na binubuo po ng mga senador at congressman na mag-assume ng pagiging secretary ng DSWD. Yun din yung basehan ng kanyang petisyon. Nagtataka nga raw siya, bakit hindi naging, ako rin po nagtataka. Hindi lang ikaw, Attorney Virgil. Ako rin po nagtataka, bakit nangyari na hindi ka nag-qualify sa DSWD dahil sa usapin ng citizenship. Tapos, makakatakbo ka pa? Makakatakbo ka pa sa Congress at saka sa Senado, lalo na sa Senado. Pinaalala din po ni Attorney Virgil Garcia na kaya po nilagay sa konstitusyon, no? Kaya po naglagay ng sa konstitusyon na yung tatakbo pong senador at mga tungkulin, tatakbo pong senador at mas matataas pa o lahat po ng tumatakbo sa Pilipinas ay kinakailangan na natural born. Yun po pala yung logic nun, no? Kaya po pala natural born to prevent na yung citizen ng ibang bansa ay tatakas mula po dun sa kanilang bansang pinanggalingan at kung nakagawa sila ng kasalanan doon, magiging official pa natin. Yun pala yung logic nun. Ang akala ko, ang buong akala ko lang, kaya ka natural born citizen, ay para yung pagiging makabayan mo buo, no? Yung pagiging tapat mo sa Pilipinas ay buong buo, no? Yung pala, ang kahulugan pala ng natural born citizen dapat yung mga tumatakbo, ay para maiwasan na yung fugitive, no? Yung mga tumakas sa batas ng bansang kung saan sila dati citizen, kung sila man ay mga tumakas dahil nakagawa ng kasalanan, dito po ay maging mga mambabatas pa. Hindi lang po allegiance. Yung po, ngayon ko lang po narinig to eh. Yung allegiance, okay po eh. Naniniwala po ako doon para natural born, para talagang tapat ka sa bayan, di ba? No? Ito lang yung kinikilala mong bansa. Walang iba. Pero ito po, kakaiba yung paliwanag ni Virgil eh. Para po yung mga masasamang elemento na isinuka, tumakas dahil may mga kaso, wanted sa ibang bansa, ay hindi po maging opisyal ng Pilipinas. Ang ganda pala, no? Yun pala yun. Ngayon ko lang po, ang tagal ko po nag-aral ng Constitution, pero ngayon ko lang po na-realize yung paliwanag na yan, no? Yun din ang akala ko, yung buong akala ko, yung allegiance lang, yung pagiging tapat mo. Pero ngayon po, may bago tayong paliwanag. Pwede nga namang mangyari yun. Kung pwede po yung mga naturalized citizen na tumakbo, dati kang Amerikano, tapos nakapag-asawa ka ng Pilipina, pwede ka nang tumakbo dahil Filipino citizen ka na, baka doon sa Amerika o sa ibang bansa na pinanggalingan mo, wanted ka pala doon. Tapos dito, mayor ka. O dito, congressman ka. Dito, senador ka. Yun pala yung logic nun. Kaya po si Erwin Tulfo, ayon po kay Garcia, ay hindi po karapat-dapat na maging senador ni maproklama. Si Alice Go, sir, ano na citizenship? Aba, hindi ko po alam. Wala pa pong pagpapasya dyan eh. Okay. Punta na po tayo rito, no, sa iba pang dapat ipaliwanag nito. Bukod dyan, no, bakit mo? Ayan Chairman Garcia. Ang ganda pong tanong nun. Actually, hindi ko masagot yan. Marami na po nagtanong sa akin yan. Si Erwin Tulfo ba ay disqualified? Ang paliwanag ko lang, kung may petition yan, dapat na-resolve na siguro kasi pinatakbo eh. O ngayon, naproklama na. Yung pala, may nakabinbin din. Sa usapin po na yan, ano po pagkakaiba niyan na pinatakbo ninyo tong party list at hindi ninyo panunumpain dahil may kaso? Yun nga po, bakit niya pinayagan na tumakbo? Marami pa paliwanag talaga to si Garcia. Okay, real talk po tayo. Nung una po, eto naririnig nyo naman ako, lalo na yung mga nakasubaybay sa akin. Ako po, sa totoo lang, hindi po ako mahilig yung mga ngaw-ngaw-ngaw sana sa Comelec eh. Kasi naisip ko, hindi naman talaga fair ang mundo, di ba? Kung ang katwiran ko pa nga, kung nadadaya ka,
wala ka talagang karapatang manungkulan kasi kaya kang dayain ng Comelec eh. Yun yung sa akin. Ikalawang point ko kaya hindi ayaw ko pong i-topic. Sa totoo lang no, marami na pong nagbibigay sa akin ng ano na bakit hindi mo i-topic yung Comelec. Sa totoo lang po, una, hindi po ako naniniwala o yung mga tao po nadadaya, wala po akong bilib dyan. Kasi nadadaya ka pa. Kaya ka palang dayain. Ikalawa, kung pagbibintangan po natin na nagkaroon ng dayaan, number 1 si Bongo eh. Di ba? Atin yan eh. Pinagmamalaki natin. Nanalo tayo. Di ba? 5 out of 12. Sila din, 5 out of 12. Pero mas matataas ang boto natin. Ibig sabihin, kung papatulan ko yan ng Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman